Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Aling sa sarili mo o may nagdikta sa'yo, may nagsabi sa'yo. Kasi kung may nagsabi sa'yo, complicit yung tao na yon sa pag-resign mo. Kumbaga sa saving their neck, ikaw na lang muna ang bumaba para ang end result nito, yung tao may masmasan, hindi magtuloy-tuloy. The same time, sa kabilang dako, yung mga rally, laging ang emphasis, peace rally. Tanong ko sa inyo, mga kababayan, may mangyayari ba sa peace rally? May mangyayari ba? Mababago ba ang Pilipinas sa peace rally? Magbabago ba ang administration dahil sa peace rally? Yan, tanong lang yon. Tanong sa Kasi ako tinatanong ko rin yun eh. Tinatanong ko sa grupo, sa mga nakausap ko. Sa tingin nyo ba, yung mga peace rally na yan, may kahihinatnan? Meron bang makukulong? Meron bang accountability? You want a peaceful rally? Yes, agree ako. Pero how can there be peace when you are not addressing the grievances of the Filipino people? There is a call for justice for the Filipino people. A call for accountability. Tinatawag ng nating lahat na putragis kayo, ninakawan nyo kami, tapos ngayon, mag-imbestiga kayo, hapyaw-hapyaw lang, ipopolgay nyo yung iba, tapos yung iba, makakaalis, makakatakas. Bongbong Marcos, sasabihin mo pa na, if I were not president, I will be with you sa kalsada. Sasamahan mo kayo, dadamayan kayo. Tarantado, 3 taong ka na na presidente. 3 taong kang presidente. Kung ikaw, ang puso mo para sa bayan, hindi mangyayari yan kasi yung gaan na siyang pumondo ng 3 taon, lahat ng gaan na yon, 23, 24, 25, siyang ikaw ang pumirma into law. Therefore, dapat yun, niline by line mo yun, chinek up mo, ano ba ditong and then pinatawag mo, ano ito, bakit may insertion? Blanco nga, pinirmahan mo Tapos tsaka na lang nag-insert Kung ikaw talaga ay para sa taong bayan at kung ikaw talaga ang presidente na hinalal, pinagkatiwalaan ng taong bayan, na sana hindi ka nambudol, dapat ang unang-una mong gagawin bilang presidente, just like any Filipino na presidente kayo ng Pilipinas, anong gagawin nyo kung presidente ka ng Pilipinas? At natuklasan mo may ganyang plunder, ganyang karaming trilyon, bilyon, at nagbabayad sa restaurant yung mga anak, 759 million isang kainan, samantalang ang mga Pilipino. Alam niya, tipid na tipid sa isang kainan, 100, 200. Mag-arbo na yung 500 walang niya kayo. What 500? 3 lang ang kakain. 4 yung kakain, 5. Tapos kayo, 759 mil. Yung kay, sino yung kay Atayde? Sino yun? Pangalan nun? Sino yung artista? Arjo. Imagine yung sila, barkada sabihin, magkano kinain? 120 something. Ay, ang dami naman ng magkano yan, ang dami. Ano yung kinain namin? Tapos nun, biglang lalabas ka ng 300,000 paldo. And then, babayaran mo pa ng tip. Bibilangan mo pong ganyan. Napakawalang yan ng mga ninyo. Garapal. Kaya nagagalit ang tao.
Now, how can there be a peaceful rally which you hope they will result into something when the grievance of the people is not being met, is not being addressed? Bongbong Marcos, kung ikaw talaga ay hindi complicit dito sa lahat ng to nangyayaring nakawan, dapat, di ba, as President, you have the entire armed forces, the PNP under your command and control. Dapat, as President, sinasabi mo ngayon, walang aalis. Walang aalis. Wala. Ang congressman na aalis, hulihin at ilagay sa house arrest hanggang sa maimbestigahan yan. Hindi. Pinatatakas ninyo. Dapat sinabihan mo yung immigration, walang papaalisin, naka-hold departure order. Sino mang congressman dyan? It is, you take control, Bongbong, talagang matino kang presidente, you take control because there is word na nagnakaw ng bilyon-bilyon sa kaban ng bayan. Pero anong ginagawa mo? Kunwari ka Mr. Nice Guy na dama mo ang taong bayan, nagkukunwari ka lang, dama mo ang taong bayan, tapos pinaresign pa yung ang pinsan mo, para mapababa yung ano ng tao, yung sentimiento. Kinakanal nyo pa yung peg ng mga tao, yung kanilang init ng ulo into dapat peace. Hindi baling walang lisensya, walang permit, basta peaceful rally. Yun yung specification. Yun yung parameter. Kahit walang permit, rally kayo, ilabas nyo yung galit nyo. Pero dapat peaceful. Bakit? So, dapat dyan meron ng hold departure order itong mga to. Dapat dyan yung mga jet, yung mga asset na alam sa social media. Kung meron kang bilyon na intelligence fund, imposible. Tao nga alam, walang intelligence fund, alam ng tao. Nasa SOCMED, yung bahay doon sa Forbes Park, na bilyon. Yung ilang bahay yun, 4. Tapos yung bahay nung iba. Tapos yung nasa airport, may aeroplano, may jet, 2, may helicopter. Tapos ngayon, ibinebenta na. May bahay sa Cebu, may bahay sa ganyan. Di ba tama lang kung ikaw ay matinong presidente at hindi mo kinukonsente ang korupsyon, dapat lang ipa-hold departure order mo lahat yan sa pina-watchlist mo na, inatasan mo yung AFP mo at PNP mo na bantayan na lahat yan. Kasi pagka lumabas ang taong bayan na galit-galit, baka magaya tayo sa Nepal. Sunugin yan. Oy, walang manununog ng bahay ng may bahay. Kasi pag-aari yan ng taong bayan. We need the asset. We need the recovery of the wealth stolen from us. We need that. Ang mahalaga, maka-establish tayo ng paraan para ma-recover yan. Kung kinakailangan, gilitan natin lahat ng mga yan, hiwain natin ang hiwain, tanggalin natin yung mga kuko para pumiyok, o magbigay tayo ng reward sa mga whistleblower just to recover all this wealth in trillions, yun ang dapat. Pero kung susunugin nyo, yung mga bahay, residences, yung aeroplano, no, secure it. At kung kayo may mga alam na impormasyon kung nasaan yan, ikalat ninyo sa SOCMED para alam ng taong bayan. At yung mga nakikinig sa akin, pagka nagkaroon ng hudyat at tumayo ang mga tao, pwede ba kontrolin nyo yung mga kababayan natin na huwag susunugin yung mga asset na yan? Wala na akong paki sa iba. Pero yung mga asset na yan, yung mga asset, importante yan because that will feed you, it will feed the transition government. Kung sakasakaling umabot tayo doon. Sunugin nyo, sinong kawawa, sino rin natanga. Tapos you will loot it. Masahol din kayo sa mga nagnakaw. Nanakawin nyo rin. Makakita kayo ng, bilyones. O, parte-parte tayo. Parte-parte tayo. Mali. If there is something right that you can do as a Filipino, as the Filipino people, let's bring order. Ayusin natin yung bansa natin.
Huwag niyong sunugin yung mga asset, mga politiko na yan. It's a statement kung kunwari yung bastion, yung mga gusali representing the blatant extravagance, unconscionable, hindi kaya ng konsensya yung ginawang pagnanakaw. Yun. Ano yung nagre-represent sa kanila? Yung kanilang mga ahensya. So, yun yung ano. Doon kayo magbuhos, hindi sa mga bye-bye. Ayun may mangyayari ba sa peaceful? Tingnan ninyo, sumama kayo doon sa peaceful rally. Magdasal kayo. Magdasal kayo ng discernment, magdasal kayo ng whatever na ano. Pero sa akin, ang sagot ko, niloloko lang tayo. Kinakanal lang tayo. Papunta tayo sa direksyon na yon. Yung nagluto kayo ng sinaing sa umpisa, wala pang kulo-kulo. Nandun pa lang yung bigas, may tubig, ganon-ganon. Pagka uminit na, di ba, bumubula na. Maya-maya yung cover ng kaldero, kumakalatog na. Tok, 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 tok. Tapos doon umaalsa na yung tubig. Anong ginagawa na iba para hindi mag-overflow? Tinatanggal yung takip. Pinapasingaw yung init. Ganon ang ginagawa ng Bongbong Marcos. Para singaw yung init. Kaya mag-rally kayo. Basta peaceful. Yun yung kicker. Basta peaceful. Kasi takot na sila. Kung may umalis na congressman, nasa plan, ano na sila, plan na forward. Plan B, plan C, plan D. Kasi kung nangyari ito, natuklasan, plan B. May fall guy, DPWS, contractor. Pero pagka kunyaring it is blown out of proportion, lumala, kasi di nyo kontrolado ang Marcoleta na nag-iimbestiga at yung iba na kaalyado na kalaban na administrasyon, kaalyado ng taong bayan, ayan na, hindi nyo kalain na biglang magbigay siya ng affidavit. Hindi naman kayang kontrolin ni Marcoleta yun eh. Nagbigay ng affidavit kasi feeling ng Diskaya, tarantado itong mga to nilaglag ako. Pare-pares din naman. Kaya ganun na statement. So nagbigay siya ng mga tinamaan si Ko at saka si Romualdez. So galit ang tao. Kaya plan C. Alis si Ko. Wala na, malis na. Plan D, pumunta sila. Kunyari nagtaon ng lumitaw ang ibang grupo, gaya UPI. Lumitaw yung grupo nila Metran, pumunta sila doon. At nakiramay yung ibang tao. Kasi gusto nila ng pagbabago. Plan D na para hindi umabot sa sunugan ng Kongreso, baba si Martin. Sacrificial lamb. And all of this is happening just to save the skin of the president. Just to save the presidency. Kaya mag-isip-isip kayo mga kababayan. Binobola kayo hanggang ngayon sa huling sandali. Binubudol kayo. Loko-loko yan, presidente na yan. Tarantado yan. Complicit siya dito. Imposible siya pumirma ng ng GAA. Ted Blanco, pipirmahan niya. Kaya nga, alam niya itong pagnanakaw na to. Alam niya, nakita niya. Alam niyo, pare-parehas kayo magkamag-anak. Alam niyo naman pare-parehas kayong wala. Sinasabi nga, walang pera ng eleksyon eh. Nagagalit nga si Romualdez eh. Binigyan ng 2 billion tong si Lisa. At merong donation ba. Pero hindi man lang nag-abot. Alam nila, sila, na wala silang pera. Kaya tumatagaw na donation. Yung unang upo ng Bongbong Marcos, nagulat yung mga tao. Bakit mo i-abolish yung anti-corruption na led by Belhica? Masaka Greg, Kamusta? Greco, Belhica. So, ang doon, bakit ganun? I-abolish mo. Matino yung agency, matino yung tao, matino yung mga tao doon. Check and balance, they run after corrupt people.
Ba't mo tatanggalin yun kung hindi kayo may balak magpinsan at inyong mga kaalyado na nakawan talaga ang Pilipinas? 3 taon, tapos ngayon ka lang magsasalita. Sa SONA pinagmamalaki yung ano na yan, yung flood control. Nandiyan naman yung flood control Nung umulan, nagbaha. Nandiyan naman yung flood control. Imagine, sinabi niya sa SONA, nireport niya sa taong bayan, 5,500 control project. Yeah! Ang galing! Magkano lahat? Bilyon. Tapos biglang umulan. Lubog ang Manila. Lubog ang Manila. Oh, help! Help! Buti pa yung aso, marunong lumangoy Help! Sabi ng mga tao. Putang ina ka, lubog kami. Anong flood control? Tapos nung nawala na yung ulan, nung umaraw na, lo and behold, naglitawan ngayon. Yung mga simento, natipak. Walang bakal. Putang ina, ayop. Sorry. Yung walang bakal. Kay sino man na Pilipino magpapagawa ng barong-barong, magpapalagay ka ng bakal pag gumamit ka ng hollow block simento, buhangin, bato. May bakal. Kahit nga nagtipid na 9mm, 8mm, basta may bakal. Kahit nga yung steel matting ang gamitin, o kaya screen, chicken wire, pwede na. Basta may mag-absorb ng magpe-flexible siya. May laban sa earthquake o sa cracks. Walang bakal Kaya nga, tapos sasabihin niya, this is the new normal, masanay na kayo. There's climate change. O sinabi niya, pangatlo yun na sinabi niya. So una, yung SONA. Pangalawa, nandiyan naman yung flood control na-overwhelm lang, gago. Wala nga bakal Yung iba nga ghost project pa pala Pangatlo, it's the new normal. Masanay na kayo, ilang bagyo tatama dito sa atin. Talagang matindi ng climate change. Imagine, maggago. Ikaw, presidente ng Pilipinas. Alam mo, nagbigay ka ng flood control. Dapat nga, inimbestigahan mo na kagad yan. At bago ka nagpunta doon sa Bulacan, ika-4, punta kang Bulacan. Tapos nun, Diyos ko, sabihin mo, you're angry. Galit ka. Galit ka, pero nakatawa ka. Galit ka. Kung galit ka, dapat pinagtuloy-tuloy yung investigasyon to the bottom of it. Gusto mong malaman kung paano nagkaganyan yan. Pero anong ginawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Kitang-kita yung inyong playbook, ang inyong strategy. This will end sa Duterte. Yun yung pakay ninyo. Pupunta to kay Sara, o kaya doon kay Pulong, o kaya doon dito kay Baste. And then eventually the investigation will point to Rodrigo Duterte. Napakawalang yan ninyo. Okay sa akin, mag-imbestigahan tayo, pero walang plastikan. Imbestigahan natin lahat ng nakaraang administrasyon. Huwag niyong isi-single out. Tapos ang pinupunto ngayon, yung Ghost Project 23, 24, 25, na pinagmulan ng GAA, na questionable pa hanggang ngayon, Supreme Court, natutulog kayo, 2025 budget, September na, kalahati na ng September, tulog pa rin kayo, hindi nyo pa dinideclare na illegal yung GAA na yan, na siyang naging sanhi ng Nakawan at Ghost Project, pinondohan And here you are, Supreme Court, inaasahan kayo ng taong bayan, and where are you? You have not yet settled the issue on the 2025 budget. So, anong pupuntahan ng tao? Walang pupuntahan. Bobo, bangag presidente. Tapos nun, yung mga ehensya, corrupted. Yung mga congressman, senator, questionable kung ano yung kanilang iniisip. Meron pang resolution 10 na pumipirma lang sila, walang accounting. Mario Joseph kayo. Saan pupunta ang tao? Pagdating sa korte, nagganyan-ganyan. Ibibigay ba yung mag-decide na, desisyonan na illegal yung impeachment ni Inday? Pero hindi naman dinesisyonan yung GAA. Nauna pa nga yung GAA bakit, Mario Joseph, ano ba to? Binabalasa tayo talaga Tapos ganyan, nag-imbestiga ngayon. Pagkatapos mag-inspeksyon, nagbigay ka ng mga kontraktor
o siyang naging subject na investigation, kalabas-labas biglang backfire. Kinakailangan si Marcoleta palitan. In just one day, from a good hearing, it became, boom, balasa. Palit ng Senate President para mapalitan ang Marcoleta. You see tapos nun, biglang ngayon lilitaw ka, pwede mag-rally, basta peaceful. Kasi kung hindi dumating yung Indonesia at yung Nepal na yan at yung ibang parte ng mundo, hindi kayo matatakot. Hindi makikita ng taong bayan. Yung iba nga pwedeng gawin, ginawa nila. Bakit tayo? Tahimik tayo. Bilyon yun. Mas marami ninakaw sa atin kaysa kanila. May mga namatay na sa atin. Yung sa Indonesia, isa lang ang namatay na driver umalsa sila So, ngayon, gagamitin nila ngayon yung batas para takutin ang taong bayan. Meron ngayon nagpo-float, baka mag-declare ng martial law. You see the way these people operate, fino-float yun. Fino-float. Para yung subliminally, yung tao matakot. Baka nga mag-declare ng martial law, patay tayo. Kaya huwag kayo matatakot. The power of the president to declare martial law came from the Filipino people. The power of the Congress to confirm, for lack of a better word, to approve the martial law declaration, to reaffirm the martial law declaration, came from the Filipino people. Yun, naghati sila sa atin the power rests in us up to now. Kaya tragis kayo, mag-declare kayo martial law. We will declare martial law. Tarantado kayo. Subukan nyo. Magsubukan tayo. We will declare martial law. Kaming mga taong bayan. Kaya mga babae, huwag kayo natatakot. Declare silang martial law. We welcome it. We will go out and we will defy it. Putragis kayo. Sino mas malakas? Martial law nyo o martial law ng taong bayan? Tignan natin, magsubukan tayo. Yung mga nagsasabi dyan na irresponsible ako. No! I am being responsible because nakikita ko mali na itong ginagawa na ito. Binobola tayo para continue silang makanakaw sa atin. Para makatakas sila. Dapat ang ginagawa dyan ngayon, yung sagay sabi ko kanina, hold departure order na. Walang tatakas, walang lalabas sa congressman. Gamitin na yung lahat ng agencies involved. Immigration, PNP, AFP. Walang lalabas na congressman. Kasi kung kayo man ang presidente, kung kayo mga kababayan ng presidente, di ba ganun lang ang gagawin nyo? Bakit yung presidente natin, na inaasahan natin, pinatatakas? Bakit? Kasi complicit siya, kasama siya sa sindikato na yan. Mga animal na yan. Dapat yung mga gamit, yung mga kayamanan na yan, sinesecure niya. Bakit hindi niya gawin? Kasi kasama siya. Kasama siya. Ngayon, ang ginagawa niya, damage control. Backfire. Parang inabot ka na ng sandamakal na problema, mahirap i-address. Kumbaga sa butas yung barko, no? Isang butas ng barko mo, kaya mong takpan na ganyan. May parang yung Papay na cartoons, lumitaw, Bugs Bunny ba yun? Lumitaw yung may butas ulit. Kasi luma na yung barko palubog na Takpan mo ulit. Tapos maya-maya, 4 na paa na yung nakatakip na sa butas. Maya-maya, pati tenga. Yun ang pinantakip. 6 na butas, kaya mong pagtagpian. Pagkataas nguso mo na, 7 na. And then, wala na. Tapos litaw na yung butas. Wala, lubog ang barko mo. Kaya BBM, alam kong takot na takot kayo kasi palubog na yung barko mo. Mga kababayan, this is a matter of a matter of time, wala na. The moment na may lumipad palabas,